Araw-araw kailangang bunutin ng lalaki mula sa kanyang katawan ang damong dagat ng 3 beses para pakuluan at inumin bilang sabaw. Ngunit ngayon kahit anong pilit niya, hindi man lang gumalaw ang mga damo. Mas lalo pang nakakatakot, ay patuloy pang damadami ang mga damong tumutubo sa kanyang katawan. Tila isang rumaragasang salot, na mabilis na kumalat sa buong nayon. Ang napakaibang sakit na ito, ay nagdulot ng kawalang magawa sa lahat ng doktor. Kaya wala silang nagawa kundi tawagin si Ginko ang Mushi Master. Alam ni Ginko na tiyak na may kinalaman ito sa mga nilalang na Mushi. Kaya tinanong niya ang pinuno ng nayon, kung kamakailan ba, ay may mga kakaibang pangyayari o palatandaan sa nayon. Ngunit ang sumunod na sinabi ng pinuno ay parang kulog sa maliwanag na langit. Nalabis na ikinagulat ni Ginko. Lumalabas na ang nayon ay may matandang kaugalian. Tuwing may namamatay na taga-nayon, itinataob nila ang bangkay sa kabundukan. At matapos ang 7 araw ay tuluyang nawawala ang labi. Ang natitira lamang ay ang mga damit. Ngunit may isang bawal sa kaugalian na ito. Iyon ay bago tuluyang mawala ang patay. Walang sino man ang maaaring pumasok sa bundok sa loob ng 7 araw. Kung hindi ay magagalit ang Diyos ng bundok, at magpaparusa sa buong nayon. Naniniwala ang pinuno, na may lihim na lumabag sa bawal kamakailan. Kaya nadamay ang buong nayon sa trahedyang ito. Ngunit alam ni Ginko na hindi iyon ang tunay na dahilan. Sa pamamagitan ng masusing pagmamasid, napag-alaman niyang ang mga halamang tumutubo sa mga taga-nayon ay isang uri ng mushi na tinatawag na bangkay damo. Mahilig silang kumain ng nabubulok na laman at bangkay. Mahilig magtago sa madilim at mamasamasang lugar. Kapag may taong aksidenteng nakahipo sa ganitong uri ng damo, agad silang nagpaparami at sumasanib sa katawan ng tao. Sakim nilang sinisipsip ang dugo at laman ng kanilang host, hanggang tuluyan nilang lamunin ang katawan. May napakalakas na kakayahang makahawa. Buti na lamang at banayad ang mga sintomas ng mga taga-nayon. May paraan pa si Ginko upang tugunan ito. Agad siyang naghanda ng isang uri ng halamang gamot na parang putik. Basta ipahid lamang ito, kusang mahuhulog ang mga bangkay damo. Mas madali namang lutasin ang mga bangkay damong tumutubo sa lupa. Kailangan lamang budburan ng asin upang tuluyang mapuksa. Matapos masaksihan ang pambihirang kakayahang medikal ni Ginko, nagkaroon ng kaunting pag-asa ang batang si Kusabi, at nakiusap kay Ginko na iligtas ang tiyuhin niyang nasa bingit ng kamatayan. Agad pumayag si Ginko, ngunit pagdating nila sa bahay ng tiyuhin ng bata, napakunot noorin si Ginko. Mas malala ang kalagayan ng tiyuhin kaysa kaninuman sa nayon. Para sa kanya ay wala ng silbi ang anumang gamot. Hinihinala ni Ginko na siya ang taong lumabag kamakailan sa bawal ng nayon at pumasok sa kabundukan sa loob ng 7 araw. Harap sa pagtatanong ni Ginko, upang mabuhay ay inamin ng tiyuhin ang buong katotohanan. Dahil ang kanyang nakababatang kapatid, na siyang ama ni Kusabi ay pumanaw na. Hindi siya naniwala sa sinaunang bawal na alamat, kaya isinama niya ang pamangkin na si Kusabi at lihim na pumasok sa bundok. Umaasang may hatid ang kapatid sa huling hantungan. Subalit, aksidente nilang nasaksihan ang nakakatakot na tagpo bago tuluyang mawala ang kapatid. Si Kusabi ay nagdurusang nakadapa sa katawan ng kanyang ama, habang siya naman ay malungkot na pinagmamasdan ang lahat mula sa di kalayuan. Mula nang sila ay makabalik sa nayon, nagsimulang kumalat ang sakit sa buong nayon. Ngunit matapos pakinggan ni Ginko ang buong salaysay, nakaramdam siya na may kainahinala, kung ang pamangkin ang humipo sa bangkay damo. Bakit mas malubha ang kalagayan ng tiyuhin? Ang lalaki ay kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon sa isang eyeball. Kapag ito ay nagtagumpay, makakakuha siya ng isang eyebag na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ngunit ang hindi inaasahang pagpasok ng bulag niyang anak na babae. Ngunit dahil dito ay nakatakas ang insekto at mabilis na pumasok sa kagubatan. Ang 10 bilyong halos nasa kamay na ay tuluyang nawala. Labis na nataranta ang lalaki. Agad siyang tumakbo palabas upang maghanap. Ngunit tila naglaho sa mundo ang eyebag. Kahit anong gawin ay wala siyang makitang bakas. Sinasabing ang ganitong uri ng eyebag ay 1,000 taon bago muling makita. Ang sino mang magmay-ari nito ay kayang makakita hanggang 1,000 milya. At maunawaan ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya rin itong tumawid sa oras at silipin ang hiwaga ng hinaharap. Maaari pa nitong magpasya sa buhay at kamatayan. At kontrolin ang daloy ng buhay. Ngunit ngayon kasabay ng pagkawala ng eyebag, lahat ay naglaho rin. Subalit sa sandaling nawalan ng pag-asa ang lalaki, biglang nagbago ang takbo ng kapalaran. Biglang himalang nakakita muli ang kanyang bulag na anak na babae. Ngunit habang siya ay masayang masaya, hindi niya napansin ang kanyang mga mata, ay naging isang kakaibang kulay ube. Sa loob lamang ng isang araw, ang labis na masayang ama, ay itinuro sa kanya ang mga pangalan ng iba-ibang kulay, at isinama ang anak upang tuklasin ang makulay na mundo. Ngunit ni isa sa kanila ay walang alam, sa nakakatakot na lihim sa likod ng mga matang ube. Sa simula, lubos pang nalulunod ang babae sa saya ng muling pagkakita. Ngunit unti-unti niyang naramdaman na may mali sa kanyang mga mata. Nakikita niya maging ang kuliglig sa damuhan na ilang libong metro ang layo. Nakikita rin niya ang dagat sa likod ng mga bundok, maging ang hinaharap na pagkamatay ng tiyuhin sa pagbagsak.
Dahil dito itinuring ng mga taga-nayon ng babae bilang isang Diyos. Sunod-sunod silang humingi sa kanya ng hula sa hinaharap. Sa simula ay mga maliliit na bagay lamang. Taos-pusong nagpapasalamat ang mga taga-nayon sa babae. Hanggang sa isang pagkakataon, tumpak na nahulaan ng babae, na ang isang lalaki ay malulunod at mamamatay pagkalipas ng ilang buwan. At sinabi pa ang paraan upang makaiwas. Ngunit ang nakapagtataka, ang lalaki ay malinaw na tumakbo patungo sa disyerto. Ngunit nalunod pa rin siya sa ilog. Dahil dito nagsimulang magduda ang mga taga-nayon sa babae. Iniisip nilang siya ay isang masamang pangitain. Lahat ay umiwas sa kanya. Takot na baka sila ay sampay ng babae. Ang pagwawalang bahala at paglayo ng mga taga-nayon ay labis na nagpasakit sa babae. Kaya pinili niyang ihiwalay ang sarili sa mundo. Ngunit hindi iyon ang kinalabasan. Muling nagbago ang kanyang paningin. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang mundo sa labas sa pamamagitan ng talupap. Sa ganitong paraan, para bang 24 na oras siyang nakadilat. Sa tuwing may makita siya, hindi niya mapigil ang hulaan ang hinaharap ng iba. Bawat pagtanaw ay tila isang matalim na kutsilyo, na malalim na tumutusok sa kanyang puso. Hanggang sa araw na ito, nakita ng babae ang nalalapit na kamatayan sa ulo ng kanyang ama. Siya ay walang magawa at labis na nagdurusa ngunit sa huli, hindi niya nakayang sabihin ang malupit na hinaharap na ito sa kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, hindi nga nakauwi ang ama gaya ng inaasahan. Ginamit ng babae ang kakayahan ng malayong paningin. Araw-araw niyang balisang hinanap ang bakas ng ama. Sa huli ay natagpuan niya ang bangkay ng ama sa paanan ng bangin. Matapos may libing ng maayos ang ama, hindi siya bumalik sa nayon. Sa halip ay pinili niyang maging isang palaboy na manunugtog. Kasama ang kanyang instrumento araw-araw. Ginamit ang musika upang isalaysay ang saya at lungkot ng kanyang puso. At sa kabutihang palad, sa kanyang paglalakbay ay nakilala niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang Mushi Master na si Ginko. Sa katawan ni Ginko, nakita niya ang tungkol sa sarili niyang hinaharap. Nakita niya na ang kanyang mga mata ay mahuhulog ngayong gabi. At kasabay nito ay napagtanto rin niyang aalis na sa kanya ang eyebug. Upang maghanap ng bagong host. Upang maiwasan ang muling pag-uulit ng isang trahedyang buhay. Nakiusap siya kay Ginko na hukayin ang sarili niyang mga mata. At ibaon sa kabundukan. Sa ganitong paraan, wala nang ibang taong makararanas ng ganitong sakit. Agad pumayag si Ginko. Pagsapit ng gabi, tunay ngang nagbago ang mga mata ng babae. Pagkagising ay nagsimulang gumalaw ang mga eyeball. Hanggang sa tuluyang mahulog ang mga mata mula sa eye socket. Samantala sinamantala ng eyebug ang pagkakataon upang tumakas. Hindi nito alam na matagal nang naghanda si Ginko ng bitag. Madali niyang nahuli ang dalawang eyebug. Ang pagdating ng kadiliman, ay nagbigay ng kapayapaan sa babae. Matapos mawala ang kanyang dalawang mata, sa wakas ay maaari na siyang mamuhay ng payapa tulad ng karaniwang tao. Samantala si Ginko ay tumyupad sa usapan, at ibinaon ang dalawang eyebug sa malalim na kabundukan. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanilang buhay. Sa halip ay muling nabuhay sa bagong host. Ang siklo ay patuloy na umuulit. Isang patak ng light wine ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Taglay nito ang walang hanggang lakas ng buhay. Kahit amuyin lamang ng karaniwang tao ay madaragdagan ang buhay ng 10 taon. Kung papalarin at makainom ng isang lagok, maaari pang maging walang kamatayan. Ngunit ang napakahalagang yaman na ito, ay nauwi na lamang bilang panustos sa kalakalan ng mga Mushi Master. Isang lalaki ang aksidenteng napunta sa lugar ng bentahan ng mga Mushi Master. Isang lagok lamang ng light wine ang kanyang natikman. Ngunit ang lasa nito ay tumatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pag-uwi niya, nagpa siya ang lalaki na alamin ang lihim ng light wine. At personal na likhain ang mahiwagang alak na ito. Ngunit ang hindi niya alam, ang light wine ay kaloob ng pinagmulan ng kalikasan. Ito ay buod ng asensya ng langit at lupa. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang tao. Kahit ibuhos ng lalaki ang buong buhay niyang pagsisikap, at patuloy na subukan ng iba-ibang paraan, hindi pa rin niya kayang makagawa ng light wine. Ngunit ang nakapagtataka, tuwing inuutusan ng lalaki ang anak na maghatid ng alak sa karatig nayon. Sinusunggaban ng mga mushi ang pagkakataon upang guluhin ang bata, at palihim na inumin ang kanyang alak. Kaya sa bawat paghatid ay kapansin-pansin ang nabawas na laman, na labis ikinadismaya ng mga mamimili. Ngunit nang ikwento ng bata ang lahat sa kanyang ama, hindi siya sinisi ng ama. Sa halip ay labis pa itong natuwa. Iniisip niyang ito ay pagkilala ng mga espiritu ng bundok. Sa husay ng kanyang alak, basta magsikap pa siya, tiyak na magagawa niya ang maalamat na light wine. Dahil dito ang batang lumaki sa paggawa ng alak kasama ang ama. Ay unang beses na nagkaroon ng matinding interes sa sining ng pagbuburo. Ang hindi inaasahan, sa loob lamang ng 10 taon, nag-isa niyang naunawaan ang anyo ng light wine. Ang sariling timplang alak na ito, ay halos kapareho ng maalamat na light wine sa itsura. At may kakaibang halimuyak, na tila handog mismo ng kalikasan. Hawak ng bata ang obra maestrang ito, at sabik na bumalik upang ibahagi ang saya sa kanyang ama. Ngunit sa kanyang pag-uwi, muling lumitaw ang mga mushi na sabik sa alak.
Hindi lamang nila ginulo ang bata, kundi sinubukang agawin ang lahat ng light wine. Wala siyang nagawa kundi habulin ang mga mushi. Ngunit nang mabawi niya ang sisidlan, hindi niya inaasahang napasok ang lugar ng kalakalan ng mga mushi master. Sa gitna ng kakaiba at magulong tagpo, ang pagdating ni Ginko ang sumagip sa bata. Inakala niyang baguhan lamang na mushi master ang bata, kaya itinuro niyang sapat na magpatak ng ilang patak ng light wine sa lupa. Kapag nabusog ang mga mushi ay kusa silang aalis, kaya ginaya niya ang mga kilos ni Ginko, at nagpatak ng ilang patak ng light wine sa lupa. Nagunahan sa pagtikim ang mga mushi, at tunay ngang tumigil sila sa panggugulo. Pagkatapos ay pinasok ni Ginko ang bata sa lugar ng kalakalan. Iba-ibang kakaibang bagay na hindi pa niya nakita, ay lubos na nakaakit sa bata, at ang batang may dalang isang buong bote ng light wine ay agad ding naging sentro ng pansin ng maraming mushi master. Masigasig nilang inaalok ang kani-kanilang paninda. Agad napansin ng bata ang isang baso ng alak. Ang basong ito ay eksaktong kapareho ng dating ginamit ng kanyang ama. Tila ito ay itinakda ng kapalaran. Walang pag-aalinlangang tinapos ng bata ang kanyang unang transaksyon. Ngunit ang ikinapagtaka niya ay walang sino man sa paligid ang umiinom ng light wine. Habang nagtataka ang bata, biglang may tumunog na gong. Mabilis na nagsara ng pwesto ang lahat ng mushi master, at nagsimulang pumila ng maayos. Sa lupain ng pinagmulan, isang banal at misteryosong ritual ang opisyal na nagsimula. Taimtim na nagbuhos ng ilang patak ng light wine ang mga mushi master. Tila ba nakikipag-ugnayan sila sa mga bundok? Sa sumunod na sandali ay naganap ang isang kamanghamanghang tagpo. Sa katabing tapayan, biglang umapaw ang isang buong tapayan ng light wine. Ito ang huling ambag na magagawa ng naghihingalong kabundukan, at ang bukas palad na handog ng kalikasan sa mga mushi master. Ngunit nang ibuhos ng tindero na nakipagkalakalan sa bata ang light wine, wala namang nangyaring anuman. Agad namutla ang mukha ng tindero. Napagtanto niyang siya ay naloko ng bata. Ito ay hindi tunay na light wine. Kaya agad niyang sinigawan na manloloko ang bata, at inutusan ng lahat na hulihin ang manloloko. Nakitang delikado na ang sitwasyon. Agad tumakbo ang bata papasok sa kagubatan. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay natuklasan pa rin ni Ginko. Nang makita niyang tatawag na si Ginko ng mga tao, agad humingi ng tawad ang bata, at sinabi niyang isa siyang gumagawa ng alak sa paanan ng bundok. Hindi niya sinasadyang manloko, gusto lamang niyang malasahan ang tunay na light wine. Hindi niya inakalang magdudulot ito ng ganitong kalaking gulo. Matapos marinig ay hindi pinahirapan ni Ginko ang bata, sa halip ay labis siyang naging mausisa kung paano ginawa ang huwad na light wine ng bata, na nagawang malinlang maging ang mga mushi. Binahagi ng bata kay Ginko ang kanyang lihim sa paggawa ng alak. Upang makagawa ng alak na hihigit sa ama, patuloy siyang nag-eksperimento ng walang tigil. Hanggang sa isang proseso ng pagbuburo, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Gumamit siya ng limadura mula sa mga ligaw na bulaklak, na siyang dahilan upang ang alak ay maglabas ng mahiwagang liwanag na kahawig ng light wine. Matapos malaman ang buong pangyayari, hindi lamang pinatawad ni Ginko ang bata kundi pinaalalahanan din siya. Ang ganitong alak ay hindi na maaaring ibenta sa karaniwang tao. Dahil kapag uminom ang karaniwang tao, makakakita sila ng mga mushi at magdudulot ito ng takot. Ang alak na ito ay maaari lamang ipagbili sa mga mushi master na may interes sa light wine. Taimtim na tumango ang bata, at pumayag sa mga kondisyong inilatag ni Ginko. Alam niyang hindi lamang ito simpleng pangako, kundi isang paggalang sa light wine at sa mundo ng mga mushi master. Sa rekomendasyon ni Ginko, ang bata ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga mushi master na customer.